Ang pag-transform ni Kafka sa katauhan ng bagong Kaiju number 8. Isang Kaiju na walang pinagsisisihan sa naging desisyon para isave ang lahat ng tao. Well, sa chapter na ito ay masasaksihan ng lahat kung gaano kalakas ang Kaiju number 8 na kahit ang pinakamapanganib na atake ng Mega Monster ay hindi man lang tumalab o kahit nagalusan ng kaunti ang kanyang core, at ang pakikipag-usap ni Kafka sa kanyang nakaraan na siyang ini-imagine niya noon kung paano niya ililigtas ang lahat ng tao, ngunit sa huli, iba ang kanyang naging direksyon. Subalit iisa lang ang kanilang naging hangarin, which is isave ang lahat sa pinakamalaking disaster. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagulat na lamang si Mina dahil ang Kaiju number 8 na kanina pang walang malay ay bigla na lamang nagsalita na wikang "I'll be back, Mina." With the narrator said, "It's now or never. Reach out, the countless hand couldn't be saved." Kaya napatingin na lamang si Mina kay Kafka na bigla na lamang nagmadaling tumakbo papunta sa kinaroroonan ng Mega Monster. Pagkatapos, ipinakitang hindi nga inasahan ng Mega Monster ang biglaang pagsulpot ng Kaiju number 8 at kaagad pa itong nakapag-unleash ng malakas na suntok sa kanyang bodega. Nagkaroon ng malakas na impact to the point na nagkaroon ng electrifying effect sa paligid at nagsisitaasan ng mga naglalakihang bato, bagay na sobrang ikinagulat ng lahat, lalo na kay Kurozo at ang bata na iniligtas ni Kafka at kahit si Vice Captain Hoshina na hindi nakagalaw dahil sa overheating ay napatulala na lamang sa muling pagbalik ng Kaiju number 8 na may dalang hindi pangkaraniwang lakas. Habang nagsisitalsika ng mga bato sa paligid, nagsalita si Narumi na wikang nagawa niya. Nagawa niyang paabuti ng oras sa time na makabalik ang Kaiju number 8. Kung kaya't kahit duguan at hindi na makagalaw itong si Narumi dahil sa overheating, siya ay napawikang ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo, Kafka Hibino. Napaatras ang Mega Monster sa lakas ng suntok ni Kafka at nawasak ang kalahati ng kanyang torso na para bang si Toji Fushiguro kung kaya't siya ay napasukan ng dugo, habang si Kafka ay kalmado lamang na nakatitig na para bang tinitingnan niya ang Mega Monster as an equal footing. Napasigaw ang lahat ng operator, celebrating sa pagbalik ng Kaiju number 8 sa frontline. Ngunit itong si Kurozo ay nagtataka kung bakit parang walang nangyari kay Kafka dahil buong akala niya ay tuluyan na itong nawalan ng vital signs, ngunit napaisip nga itong si Kiji Itami na wala siyang ibang pinaghihinalaan kung bakit muling nakabalik ang Kaiju number 8 kundi ang himala. But still, hindi daw ibig sabihin na sila ay nasa kalamangan against sa pinakamalakas na Kaiju. Habang nagkakatitigan ang dalawang pinakamalakas na monster sa buong mundo, biglang napablink ng mata ang Mega Monster upang mag-unleash ng deadly slashes. Kung kaya't nagkaroon ng crossmark ang katawan ni Kafka, ngunit kahit alam niya na napakamapanganib ang ataking ito, patuloy pa rin ang ating bida sa pagiging kalmado at hindi man lang nakaramdam ng kahit kaunting pagkabahala. Kaya nang tumama ang isa sa pinakamalakas na atake, nakatayo lamang si Kafka na para bang hindi tumama sa kanyang katawan ang napakalakas na puwersa, at kung titingnan natin ang paligid ay totally wasak talaga sa lakas ng atake, ngunit kahit ganun nagkaroon pa rin ng matinding sugat si Kafka. Napangisngis si Nogizaka dahil tumama sa dibdib ni Kafka ang atake at maraming dugo ang nawala, at naisip niyang baka hindi pa rin kakayanin ni Kafka na matalo ang Mega Monster. Ngunit bigla nga niyang napansin ng core na naka-intact pa rin at kahit katiting hindi man lang ito nagkaroon ng kahit kaunting galos. Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Kaagad pinagaling ni Kafka ang kanyang dibdib na para bang isa itong regular na kaiju na kayang pagalingin ng katawan anytime kung kinakailangan. Kaya nagulat ang lahat, lalo na si Itami dahil hindi ito isang pangkaraniwan para kay Kafka. At kahit si Vice Captain Hoshina ay napatanong kung ano ang nangyari, ano ang ginawa ni Kafka kanina, dahil sa nakikita niya ngayon, mayroong unusual kay Kafka Hibino. Pinarelax ng ating bida ang kanyang sarili at sinabi niyang nakuha niya na at ngayon papakawalan niya na ang kanyang tunay na kapangyarihan. Bagay na ikinagulat naman ni Vice Captain Hoshina habang inoobserbahan ang mga ikinikilos ni Kafka.
Habang nakatayo ang ating bida, biglang lumabas ang matinding energy sa kinatatayuan niya. At ang kapangyarihan na ito mga lods ay makikitang ito ang mga soul ng mga old soldier from Meriki era na naghahanap ng paghihigante at ngayon ang lahat ng kanilang mga pasanin ay buwat-buwat na ngayon ni Kafka Hibino hanggang sa matalo ang pinakamalakas na monster. May biglang naalala si Kafka na wikang na nung araw na yon siya talaga ang unang nakapansin sa Kaijo kung saan ipinakita na ang Kaijong ito ay ang siyang nagwasak sa kanilang bahay pati paaralan kaya sinabi ni Kafka na kaagad niya itong pinuntahan at nireport sa Defense Force upang sila ay matulungan subalit yun lang ang tangi niyang magagawa. Dahil ipinakitang winasak talaga ng Kaijo ang halos lahat ng gusali sa kanilang lugar at ito nga yung dahilan kung bakit namatay ang pusa ni Mina. Biglang kinuha si Kafka ng mga troop member upang dalhin sa ligtas na lugar at habang siya ay umiiyak papalayo, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang defense force na patungo sa kinaroroonan ng Kaijo upang magligtas. Kaya sinabi niya na kung pwede lang sana siya ay naging isang commander na mayroong 99% release force o isang skilled fighter na expert sa paggamit ng espada o baril o kahit maging isang superhero man lang na kayang talunin ng libu-libong monster o kahit ano basta hindi lang isang powerless child. Then baka ang kanilang bahay na inutang pa ng kanyang ama, ang stationery store ng kanyang lola na doon siya binibigyan ng pencil case toy, ang fried chicken restaurant kung saan doon nagtatrabaho ang kanyang ina bilang part-time employee, ang Squid Park kung saan doon siya laging nakikipag-away sa mga classmate niya at ang game console na finally na sana napasa kamay niya at kahit ang pusa man lang ni Mina na sobra nitong iniyakan, ang lahat ng ito ay nasa paligid pa sana. Iniisip niya kung ano kaya ang mayayari kung kaya niyang iligtas ang lahat. Ngunit ang tanging ginawa niya ay ang i-hate ang sarili dahil siya ay mahina. Kaya sinabi ng present Kafka sa likod ng child Kafka na oras na para pagpapahingahin ng lahat ng thoughts na yon dahil ang path na kanyang pinili bilang isang older Kafka ay maybe nasa ibang direksyon kung ano ang kanyang ini-imagine noon but still makikipaglaban siya na nakataas noo kagaya ng gusto niya. Humakbang si Kafka upang simulan ang pagpapakita ng tunay na kapangyarihan ngunit napansin niya na hinawakan pala siya ng child Kafka at nakita niyang ito ay nakangiti na parabang gusto nitong sabihin na hindi lang siya nag-iisa kundi sabay nilang ililigtas ang lahat. Magkatabing tumayo ang dalawang Kafka. Ang Kafka na mayroong magkaibang imahinasyon ngunit iisa lang ang hangarin. Kaya napangiti ang ating bida at sabay nilang sinabing, "Let's do this." Nagkaroon ng maraming crack ang katawan ng Kaiju number 8 kaya nagulat nga dito sina Hoshina, Mina at Narumi sa kanilang nasaksihan dahil parang nagpalit ng shell ang Kaiju number 8 at gumagawa ito ng panibagong form, isang form na magpapakilala sa kanya sa bagong katauhan ni Kafka bilang Kaiju number 8. With the narrator said, "It's now or never. Break free from the dark shell of regret." At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!